sumainyo nawa ang kalinga ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang ating inaasahan at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Okay, ngayon pag-aralan natin ang tungkol sa pananalig. Una, kailangan alam natin kung saan nag-uumpisa ang ating pananalig. Sa Romans 10 verse 17, nasusulat na ang pananalig ay bunga ng pakikinig ng gospel tungkol kay Jesus Christ. So diyan nag-uumpisa ang ating pananalig sa pakikinig ng gospel or ebanghelyo tungkol kay Jesus Christ. Nag-uumpisa ang ating pananalig sa pag-aaral ng Biblia, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay, ang pananalig ay mula ito sa Panginoong Hesukristo, hindi ito mula sa atin. Sa Panginoon nagsimula ang ating pananalig. Sa Hebrews 12 verse 2, nasusulat na ituon natin ang ating paningin kay Kristo na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at nagpapasakdal nito. Okay, ayon sa kasulatan, ang pananalig ay pagtitiwala na mangyayari sa atin ang ating inaasahan. Ito ay pagtitiwala na mangyayari sa atin ang pangako ng Panginoon. Ito ang ating inaasahan, ang pangako ng Panginoon. Ang pangako ng Panginoon ay bibigyan niya ang patnubay, ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay buhay sa atin at ibibigay ito ng Panginoon sa bawat umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga utos. Ito ay nasusulat sa John 14 verse 15 to 16. So kailangan nag-aaral tayo ng Biblia upang malaman natin ang mga pangako ng Panginoon at upang matuto tayong magtiwala sa Kanyang mga pangako. Okay, ang pananalig ay paniniwala sa mga bagay na di natin nakikita, ay yung mga bagay na di nakikita ng ating physical eyes, ngunit tayo naniniwala tulad ng Diyos at ng mga anghel, hindi natin sila nakikita, ngunit dahil sa ating pananalig, tayo naniniwala. Sa Hebrews 11 verse 6 nasusulat na, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang mga hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng mga gantimpala sa humahanap sa Kanya. So yan ang pananalig, pagtitiwala sa pangako or salita ng Diyos at paniniwala sa Diyos na hindi natin nakikita. Ang pananalig ay paniniwala din sa mga tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa natin nakikita tulad ng muling pagbabalik ng Panginoon at ng muling pagkabuhay. Okay, sa Bible, itinuturo sa atin na mamuhay tayo ayon sa pananalig sa Diyos. So, ang pananalig ay napakahalaga sa ating buhay. Without faith, we cannot please God, and without faith, we cannot receive anything from God. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos, ngunit hindi natin ito matatanggap, kundi sa pamamagitan ng pananalig lamang. Sinasabi sa Ephesians 2 verse 8 na dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. Okay, sa Hebrews chapter 11, may mga pangalan ng mga taong isinulat dito bilang mga halimbawang ng may pananalig sa Diyos, tulad ni Abraham. Si Abraham ay 100 years old na, matanda na siya ayon sa kasulatan, at ang kanyang asawa naman, si Sarah, ay matanda na rin, 99 years old. Ngunit nanalig pa rin si Abraham sa pangako ng Diyos na siya magiging ama ng maraming bansa at sila'y nagkaanak kay Isaac. Sinasabi sa Biblia na nanalig si Abraham at ang Diyos ay nalugod sa kanya at siya ay itinuring na matuwid sa paningin ng Diyos. Si Abel ay isang example. Si Abel ay naghandog ng mas mainam na hain kaysa inihandog ni Cain. Dahil doon, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Si Noah ay isa rin example. Si Noah, dahil sa pananalig ni Noah, pinakinggan niya ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng daong upang siya at ang kanyang family ay maligtas. Marami pang mga pangalan dito na nakalista. Si Enoch, si Isaac, si Jacob, si Moses, si Rahab, si Gideon, Barak, si Samson, si David, at si Samuel. At ang mga propeta. Sila'y nabuhay at namatay na may pananalig, kaya sila'y itinuring na matuwid at sila'y kinalugdan ng Diyos.
So iyan ang may pananalig, gumagawa ng mabuti or namumuhay ng matuwid tulad ni Abel. Dahil sa kanyang pananalig, gumawa siya ng mabuti at ibinigay niya ang pinakamabuting handog sa Diyos. Kaya siya ay kinilalang matuwid. Dahil din sa ating pananalig, gumawa tayo ng mabuti dahil nananalig tayong gagantimpalaan tayo ng Diyos dahil sa ating mabubuting gawa or pagiging matuwid. At kahit na wala na tayong nakikitang mabuting nangyayari sa buhay natin at kahit na parang wala ng pag-asa tulad ni Abraham, matanda na talaga, wala ng pag-asa na magkakaanak siya, ngunit nanalig pa rin siya sa pangako ng Diyos. So ganun ang gawin natin kahit na ang situation natin ay parang wala ng pag-asa. Huwag tayong gumawa ng masama para lamang umunlad, kundi mamuhay pa rin tayo ng matuwid. Gumawa pa rin tayo ng mabuti at manalig sa pangako ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Huwag natin isusuko ang ating pananalig. Tulad nilang mga naunang nanalig, hindi sila sumuko hanggang wakas. Sa 1 Timothy 6 verse 12, sinabi ni St. Paul na gawin natin ang buo nating makakaya sa pakikibaka alang-alang sa pananampalataya at kakamtan natin ang buhay na walang hanggan. So manatili tayong tapat sa ating pananalig upang kamtan natin ang korona ng pagtatagumpay. Ito yung buhay na walang hanggan na ipinangako ng Panginoon sa bawat magtatagumpay.